nga hindi lang kita nagatipon para magpangamuyo kag magpamatis sa pulong sa Ginoo. Right? Kundi harap man kita sa pagpinuligay sini nga simbahan. Harap man kita nga magtinabangay ang pagpinuligay hindi lang isa ka trabaho, kundi isa makatawag kag isa ka grasya na ginhatag sa Dios sa aton. Kung magbinuligay kita, ginapakita man naton ang gugma sa Dios, ginapakita naton. Ang simbahan daw isa ini kalawas. Kay madamo nga bahin, pero ang tagsa ka bahin importante ka kinahanglan. Magtinabangay para magtrabaho si maayo. Una, kita ginsaligan ni Kristo. Kita ginsaligan ni Kristo sa iya simbahan, sa iya iglesia. Kaya kita mga iglesia man sa Ginoo. Ang Biblia nagatudlo sa aton nga ang tagsa katumulo may iya kaugalingon nga gasa o talento nga dapat gamiton para sa kayuhan sa tanan. So kada isa sa aton may talento kita na ginaatag sa Diyos. Kung ano na ang talento, gamitin na para sa simbahan nato. Gamiton nato nina. Kag diri sa 1 Peter, naunang Pedro 4:10, nagahampag diri nga, ang tagsa-tagsa, may nadawat nga gasa, gamitan ninyo ini sa pagbulig sa iban. Okay? Sa sini nga paagi, may pakita ninyo ang madamo nga kayuhan nga ginhatag sa Dios sa inyo. Bako magbinuligay kita ang tanan nga gasa ibuylog naton malakanan sa isa makita gid no ang kayuhan sa sulod sa aton iglesia. Wala sing tao nga wala sing talento. Tanan kita may talento. Ang iban maayo magkanta. Ang iban maayo mag-organisa, mag-organize. Ang iban maayo magluto. Ang iban gusto mag-serve. Kag ang iban may kusog man maghimo sang mabukat nga hilputon. Bisan ano man ang imo kaya gamita ini, no? Para buligan ang imo isig katao kag ang simbahan. Kaya ang pagbinuligay ang mga pinakamayo nga paagi para pasalamatan ang Dios sa mga blessings na iya ginhatag sa aton. Kadua, ang pag-alagad sa aton isig katao ang pag-alagad sa Dios. Kung ginabuligan nato ng aton isig katao, ginahimo mo ini para sa aton nga Ginoo. Kung nagabulig kita sa simbahan, hindi lang nga nagabulig kita sa mga tao, kundi sa Ginoo man mismo. Okay? Kung ginabuligan ta sa simbahan, nagabulig kita sa Ginoo. Kay diri sa Colossus chapter 3, bisan 23. Bisan ano ang inyo himuon ninyo ini, sigtuman na maayo. Daw sa Ginoo man kamo nagalagad kag hindi sa tao. Ang aton pag-alagad sa Ginoo kay hindi man sa tao, man dili ginapakita-kita nato. Kay naipaluan ninyo na ang Ginoo naghahatag sa inyo sa ginhimo ng kayuhan ng sa iwan. So bisan simple lang nga bulig, pareho sa paglipyo, pag-abri sa atong puntahan, sa simbahan, pagtudlo sa bata, tungkol paghatag sa halat, kung imo nini nga may bugos nga tagipusoon, dako kinini nga kalipay para sa aton nga Dios. Wala sing gamay o kung dako nga bulig sa mata sa Dios. Ang importante amo ang kasing-kasing nga kag imo dedikasyon. Okay? Magtinabangay kita ang pagbinuligay nag-aambit sa aton pag inayuhan kag pagigugma. Diri sa aton ginbasa, no? Magdinalanay kamo sa inyong mga lulan kag sa amo magtuman ang kasuguan ni Kristo. Magbuligay kamo sa pagpasan sa mga palaligban, sa tagsa-tagsa, kay sa sini nga paagi matuman ninyo ang sugo ni Kristo.
May mga tion kung kaisa mabunday o kung may mga problema. Ang isa natin ka mga kauban, pero kung magpinuligay kita, mangigaan ang tanan. Yan. Ang isa ka komunidad na magpinuligay, amo ang komunidad na puno sa pagpapamayo sa bendisyon sa aton Diyos. May mga dugat pa ng mga versikulo na naghahambal sila about sa pagpinuligay. Basahan natin ang Hebrews chapter 10 verse 24 to 25. Magpinuligay kita sa pagpamaskog, sa paghigugma, kag maayo ng mga binuhatan. Hindi natin pagbayai ang ating pagtipon para sa nabatasan sa iban, kundi magpalig-on kita sa isa kag isa, labi na gid sumong na nakita ninyo na nagahinapit na ang adlaw sa nato ni Dios. Buti ang iba niya, silik sa Bible dili, hindi natin pagbayaan natin pagtipon. Ang iba na lang ang sugod-sugod, hindi pa namin na yan. Awan na sila ni mga very much sure na ito. Patunan na lang na pagtundok. Kaya na para challenge sa atong mga kinabuhi. Ang mga pastor, ako na, may iguman, binabato na lang nila, kundi nagatumpok na sila, no? Ako bisa nanutan ng istorya na, wala ko na, basta ako kay sentro ko, para sa Ginoo. Tutar, kamo makasasala man, no? Ang magambal sa imo lang, so wala, gitlasing sala. Sentro ang imo pag-isip sa Ginoo. Kaya siling pa sa Roma, chapter 12, verse 4 to 5. Pareho sa lawas kung may madamong kabayan, kagtag sa kabayan may lain-lain kay likuton, kita mantanan, daw isa lang kalawas kay Kristo. Ang tagsa sa aton, isa lang gid kalawas. No? May kaagtanan man ang isa kag isa sa aton. Kaya ang tagsa may iya kaugalingon sa tuwa. Amoy na nga kung kulang gani, personal example. No? Kung wala si Taboy kag si Pidi, ito yaman eh, no? Kaya kada isa sa aton may kaagtanan mo, nagay amot siya. Kung wala man siyang mag-liberator, wala man si projector, di ba? Sabi kaysa, makanta ang pagling ko na. Alay, makanta, alay, hindi ka alay. Di kayo wala man siyang music, no? So, ang kada isa sa ato may kantanan. Kaya kung wala man si Deacon Barbani, wala man siyang pamuno man sa Japuno. Di ba? Kada isa sa ato may kantanan. Kag kada isa sa aton importante sa Ginoo nagaiamot na daw lawas kita, no? Pareho na sa lawas, may ara kita talinga, may mata, may ilong, may baba, may ano ba? Oh. Kung wala ina, kung wala ni sa talinga, pareho kay Marcos, lapos si Pedro. Di ba kalahin tanaw ng tao kung wala talinga? No? Kalawan niyo pala. Kung ang tao man nga isa lang mata, di ba kalahin man, no? Kunang imo ilong isa lang buho, kang isa diya walang buho, di kain man. Kunang imo ba nga tumak na lang mo na di kain ano. Amo na ang kulto silingon nga ang kada isa may bahay, importante. Hindi ka man siling di ba kung wala siya mamingaw, tadi isikwan man. No, mamingaw pa man ang sila. Importante ang kada isa sa akin. Ang siling siyang hulabaton, kay kung nagabuli kita sa ating iglesia, sa Lignia, 1917. Ang nagabulig sa imol, nagautang sa Ginoo, pagbayaran siya sa Ginoo sa iya gihimo. Doon namin kiniya. No, kung nagabulig ka sa imol, nagautang ka sa Ginoo, no? Pagbayaran siya sa Ginoo sa iya gihimo. Oh, dito naman kaya. Buligan ta. Buligan ta. Kaya meron pa din. Ako kini sa aton iglesia. Sa iglesia, isa ka balay. Mautot sila niya. Ang simbahan, hindi lang balay sa Diyos. Kundi, balay man ato tanan. Kung imo balay, imo man responsibilidad nga amligan ka kuligan. Hindi pala kada isa sa aton may balay. Ang balay naton, responsable kita maglimpyo, maghimos ng tanan,
Kag sa atong balay, may nanay kita, may tatay kita. Kung kita yara sa malayo, ginahinumdum man natin si tatay kag si nanay natin kagang natin simbahan. Hindi pangangkat sa inyo, no? Kahit diri sa basang mga mag-arano naman ka mo, nagkapatapos naman ka mo sa mga kabataan nyo, may kurso naman. Ako lang ginaisip, nakatong may mga sweldo bala, hindi nyo man kaligte ang inyong balay, nga among simbahan, buligan nyo. Buligan natin ang ating ng simbahan. Hindi natin pabayaan. Kaya diri kita nagdako, diri kita ginpatuto, diri kita gindihon sa Ginoo. Diri kita nagtubo sa aton paglakad. Amot lang kung malimtan nato ng aton balay, aton nanay, aton tatay. Hindi iba di nato malimtan na ang aton balay. Nag-handle po galing kita nga may madamo na kita na mga profesional.